Hindi pa kayo nagtataka na biglang merong nag-emerge na eto raw natagpuan at alam na raw may mga bagong witness or may bagong testigo na magsasabi kung sino yung mastermind at kung nasaan daw itong mga missing sabungeros for the span of 3 years. Di ba nakapagtataka? Kaupo ni BBM, wala naman silang wala silang follow up doon sa Senate hearing nila Senator Bato sometime in March 2022. Bago pa election ng 2022, nag-conduct ng hearing si Senator Bato at nagkagitgitan nga sila. Yan, umattend si Atong Ang, and then doon nagtapos yun. Kasi ang sabi ni Atong Ang, nag-end yung hearing na yun kasi sabi ni Atong Ang, makikipag-cooperate daw siya sa kanyang mga nalalaman. At merong mga lumabas na mga witnesses doon, testigo kumbaga, dahil 'di ba may naipakita na video kung saan tangay-tangay, no, hawak tinangay nila yung isa sa missing sabungeros. Naipakita yun sa video tatlo yun sila, hinihila yung isa. And yung mga testigo na sabi nila, kilala daw nila kung sino yung dalawa doon na tumangay doon sa missing sabungeros. So yung isa, naalala ko yung pangalan nung isa, Alvin, magkapatid yung testigo na yon. At ang itinuturo nga doon ay si Atong Ang. And then nagtapos yung Senate hearing na yon. Binira ng binira nitong si Gretchen Barreto etong si Senator Bato, questioning the credibility of Senator Bato na dapat daw abogado. But anyhow, ang ending nun, ganun nga, walang nangyari. Kumbaga, umupo ang Marcos administration, wala naman silang ginawa. After a year sometime in 2023, sabi nila merong lumutang, 'di ba? Meron silang, I think, may anim silang nahuli at yun nga po ay ikinulong, kasalukuyang nakakulong yung anim na yun. Pero magtataka ka, wala silang ma-identify na mastermind for the duration, 'di ba? May anim na nahuli. Kumbaga, hindi nila ma-identify kung sino yung mastermind kahit na may anim silang nahuli. Yun daw yung mga guard na nagbabantay sarado doon sa ano. Kasi nga, yung missing sabungeros na yun, doon ata nagtatrabaho yung doon nagtsope yung sabungeros na yun doon sa sabungan nitong si Atong Ang. So may nahuli sila after a year ng panunungkulan ni Marcos Jr. pero hindi na-identify yung mastermind. Magtataka ka, after 3 years, saka biglang merong nag-emerge na meron daw, tinuturo daw na doon daw itinapon sa Taal Lake yung missing sabungeros na yun, about 30 missing sabungeros. I mean, sige, tanggalin na natin dito yung picture na okay, malapit yung zona kaya kailangan merong may solved cases sila, pero hindi. Lalaliman pa natin itong ginagawa nila. Ito yung kanilang estilo, pattern kumbaga. Ginawa na nila ito kay Bantag, kay Teves at kay Pastor Kibuloy, identified na pero nung kay DJ Bantag, maalala ninyo, sabi nila, eto meron na tayong nakikita na mastermind, hindi pa nila pinapangalanan. Kumbaga, ang ginagawa nila, pinopospone nilang ng pinopospone, medyo pinapatagal pa nila muna na ma-identify yung mastermind during that time. Kasi pala niluluto nila, kasi kahit may mga lumalabas na ay hindi naman, may mga evidence na ganito, hindi naman si Bantag ang pumatay kay Percy Lapid or ang mastermind kay Percy Lapid, ayaw nilang pakinggan. So yung pala, kaya pala
pinapatagal na ng pinapatagal kasi sabi na may lead na raw sila, may nakita na raw sila, meron daw sila nakita. And then later on, nung pinangalanan na bigla, boom, Bantag. Ayun, kahit na wala namang kakonek-konekta kay Bantag, si Bantag. Ginawa nila kay Kong Teves to. Nung na-ambush yung governor ng Negros Oriental, si Roel Digamo, yun na naman, sabi nila, merong nakita, may 3 silang nahuli na magsasalita, na willing magte-testify. Nakita daw nila sa video call pero never nilang pinakita yung video call na yun. At kilalang kilala daw yung mastermind, ang utak dito. And then basta inaano nila yung mga evidence ko, no, mga ganito ganyan, mga circumstances leading to the mastermind. And then nung pinangalanan nila, boom, Teves, terrorist group pa, di ba? So yun, ginagawa pattern, ginawa nila ulit dito kay Pastor Kibuloy, di ba? Yung sinasabi nila, ganito, meron ganyang, may heartbeat na naririnig si Pastor Kibuloy, ganito ganyan. And then there you go, dito sa Missing Sabongeros. Magtataka ka, o hindi ba kayo nagtataka, after 3 years sasabihin nila na nakita na raw nila. You mean kapag tinapon mo sa Taal Lake yung Sabongeros, hindi ba lulutang din yon pagkatapos, di ba? Unless kung nilagyan nila ng barrel para talaga sa ilalim, pero napakalalim naman yun para sisirin ng mga divers, di ba? Parang sa lawak ng Taal Lake, saan nila, di ba? Parang nakakaloko lang. Ngayon, kung titignan natin, merong Alvin at ang kanyang kapatid during the Senate investigation ni Senator Bato na identified na testigo at itinuturo nga nila si Atong Ang. Pero ngayon, bakit iba yung mga characters? Iba yung mga personalidad. Wala na yung testigo dati nung panahon ni Senator Bato, di ba? Identified na yung testigo. Ngayon iba. Ano yun? Alias Totoy. Di ba? So may posibilidad kasi na parang parang nag-start sila ng fresh, yung tipo ng estilo ni Remulla na we have to recreate yung, di ba, sabi niya doon sa ICC, recreate daw nila yung mga witnesses. So parang ni-recreate nila, gumawa sila ng bagong testigo, mga bagong witnesses, wala na yung dati na na-identified na nung panahon na yon. So may lumabas na alias Totoy. At merong sinasabi, meron silang mga videos, mga conversation at kung ano-ano pang ebidensya. At tukoy daw nila kung sino yung mastermind. At hanggang ngayon, di pa nila pinapangalanan yung mastermind. Na base doon sa kanilang description, yun ay nagtuturo kay, wala namang iba kundi kay Atong Ang at saka kay Gretchen Barreto. Kasi kilalang artista. So, alam na natin kung sino yung mga yan sa description pa lang, Atong Ang at Gretchen Barreto. But wait, there's more. Hindi po tayo doon mag-i-stop lang. Kasi sabi ko nga, ginawa nila kay Bantag, ginawa nila kay Kong Teves. Niluluto pa nila kung sino yung mastermind. Kahit peke yung mastermind, niluluto nila. At alam niya, guess who? Guess nyo. Okay? I-comment nyo. Guess who? Kung sino ang lulutuin nilang mastermind. Okay, let's go back. Background check tayo dito kay Atong Ang. Itong si Atong Ang, nag-emerge ang kanyang pangalan nung 2000, sometime in 2000, nung nag-president si Erap, no? Tapos kaya nagkaroon ng impeachment. It is because itong si Erap, binigyan ng access si Atong Ang na mamuno sa Kuweteng. Syempre, kalakaran ni Singson yun, di ba? Illegalidad ni Singson yun. So anong ginawa ni Singson? Kinalaban niya yung dalawa. To cut the story short, na impeach si Erap, ito namang si Atong Ang tumakbo papuntang United States. Nagtago siya doon, pero kinalaunan nahuli din siya doon dahil naglalaro siya sa may casino. Nahuli siya under probation. To cut the story short, meron siyang hold departure order na
na i-release nung 2005. To cut the story short again, natapos yung kanyang kaso nung 2009. Why? Because nag-plea bargain siya. Kumbaga nakipag-usap na lang siya na, o sige, ito aaminin ko, ganito ganyan. Kasi it's all about the tobacco excise tax na parang ang aligasyon ay kinurap nila Estrada. So nag-plea bargain itong si Atong Ang, na sabi niya, oo, inaamin ko ganito ganyan, pero itong 130 million na pesos na excise tax na ito, dineliver ko naman ito kay Erap Estrada at 25 million lang yung akin doon. So parang ganon, okay? So umamin siya ng ganon in exchange doon sa mas lighter na parusa sa kanya. So yun nga, so to cut the story short, natapos at freeman na siya noong 2009. Nag-emerge na naman ang kanyang pangalan noong 2017 dahil nga dito sa Sabong. Ayan, dito na sa Sabong, kumbaga siya na yung nagumpisa siya ng ganito ganyan hanggang sa lumaki yung sabong-sabong na yan. At na hanggang sa medyo nadagdagan ang mga ganyang kalakaran, sila Bong Pineda, pati si Kong Tevez daw, ayan. Meron pa yung isa, hindi ko na alam yung isa. So, kumbaga, na ano na naman siya dito parang nakakasuhan na naman siya dito. Pero itong si Tatay Digong, ano siya nakita nyo naman medyo ilang mga personalidad na rin itong si Tatay Digong ang kanyang binigyan ng tsansa, parang ganon. Sa isang nga ito si Atong Ang, sabi niya, alam mo, ikaw Atong Ang, sabi niya, ikaw yung parang hari ng gambling, sabi niya. So, gusto ko linisin mo ang PCSO. Parang ganon ang naging usapan nila Kumbaga, prior to that kasi may mga girian sila yung yung dating DOJ ni Tatay Digong, sila Aguirre, ganun, may girian yan sila hanggang sa nung after a while nag-die down yung kanilang girian, nag-okay na sila, naging supporter na itong si Atong Ang ni Tatay Digong. To cut the story short, si Atong Ang ay supporter ni Tatay Digong. Okay? Supporter ni Tatay Digong. At kilala ni Tatay Digong, kumbaga, kulang na lang kaibigan. So nakikita ninyo yung pino-point out ko dito. Okay. Nakikita nyo na, maalala nyo yung ginawa nila kay Garma. Nasaan si Garma ngayon? Pagkatapos mag-iyak-iyak ni Garma na tinuturo niya Duterte, nasaan na? Hindi natin mahagilap kung nasaan. So, ako nakikita ko dito, may posibilidad na pwedeng tinakot nila or tatakutin nila itong si Atong Ang, o kaya parang yung nangyari dati na mag-plea bargain ka, umamin ka na ganito ganyan, idawit mo si Duterte para hindi ka malagay sa alanganin. So nakita natin, 'di ba, tahimik sila Gretchen Barreto, tahimik si Atong Ang. So asahan ninyo, pag pinangalanan na nila kung sino yung mastermind dito, hulaan ninyo kung sino, 'di ba? Napagtagpi-tagpi na natin, napag-connect na natin. Kasi magtataka ka, for 3 years hindi nila na-solve itong missing sabongeros na ito for 3 years. Tapos bigla ngayon meron na, umiba yung testigo, umiba yung witness, umiba yung mga characters. So doon ka magtataka na parang okay, alam na natin kung sinong mastermind pero hindi pa natin pangangalanan. Pag pinangalanan na nila yan, hulaan ninyo, i-comment nyo dyan sa baba kung sino. At alam nyo ito, marami yung mga namatay dito 30 to 100 na mga sabongeros Kasi, di ba kinukulang sila sa ICC? Yung mga witnesses or mga ililink na naman nila ito sa ICC or sa Duterte. Alam na natin, at saka may posibilidad na idadamay nila sila Senator Bato, si
sila Bongo at maybe even si VP Sara. So ito yung talagang pattern na gawain ng administrasyon ito. Obserbahan ninyo. Pustahan pa tayo. Yan ang posibilidad na gagawin nila. Mastermind, Duterte na naman.